bagamat under stress si VP Sara, talagang she still maintains her poise. At hindi ko siya ever nakita magpanic, no? So she's always in charge. So that's one thing about VP Sara. Maski yung tatay niya kinidnap na at nadala na sa dahig at nakakulong na, hindi siya nag-freak out, hindi siya umiyak, mahinahon lang siya. Wala siyang emosyon na pinakita at nandun siya para lang with a purpose. No? Ang purpose niya nung araw na yon makita ang tatay Digo nga at malaman kung anong kalagayan. So napagbigyan naman po siya no, matapos kami nakipag-usap sa ICC. Sa totoo lang po, ang galing-galing ni Inday Sara. Alam niyo ba ho, pati yung aming mga application para makapasok ng hukuman, siya mismong gumawa. Dadagan ang Dito News Update. Magandang linggo sa inyong lahat. At dahil linggo, meron po tayong The Spokes Hour. Well, kakatext lang po ni VP Sara. Nagpapasalamat siya sa ating tulong nung sa simula ng kanyang bisita dito sa Dahig. No? Alam niyo po, bagamat matagal na akong tagahanga ni VP Sara, ito po talaga yung kauna-unang pagkakataon na matagalan naobserbahan ko ng up close si VP Sara. No? Kaya nga i-share ko ngayon sa inyo ang aking mga obserbasyon. No? At ang title nga natin is VP Sara, Superwoman. Well, mukha pong superwoman si VP Sara. No? Unang-una po, una kami nagkita rito sa Dahig matapos nga po arestuhin ng kanyang ama at dinala sa Dahig. No? Sa totoo lang po niyan, hinahabol din niya si Tatay Digong doon sa UAE para sana siya ay magsampa ng demanda ng kidnapping. No? Dahil totoo naman ang pangyayari sa kanya ay nakidnap talaga ang Presidente Duterte. Ang inaasahan ni VP Sara kapag siya ay naghahain ng kaso ng kidnapping, madidelay yung pagdala kay Tatay Digong sa Dahig. No? Pero nabigo po siya kasi she arrived an hour later, nakalipad na yung private jet ni Tatay Digong no, na inupahan ng ating gobyerno. No? So halos sabay po kami dumating dito, siguro nauna lang siya by a few hours. No? Siya po yung dumating sa mas maagang flight ng Emirates, ako yung pangalawang flight ng Emirates nung araw na yon. At the same day mismo, kami po yung nagkita na. No? At nakikita ko na talagang bagamat under stress si VP Sara, talagang she still maintains her poise. At hindi ko siya ever nakita magpanic. No? So she's always in charge. So that's one thing about VP Sara. Maski yung tatay niya kinidnap na at nadala na sa dahig at nakakulong na, hindi siya nag-freak out, hindi siya umiyak, mahinahon lang siya. Now, marami pong mga pangyayari nung kakarating lang niya, pero siyempre pinaka-importanting mission niya makita niya kaagad ng kanyang ama na hindi po nangyari. No? Kasi nga nagkaroon ng pangunang meeting, pangunang hearing ang ICC kay Presidente at nung araw na yon, maniwala kayo hindi pa niya nakikita ang tatay niya in private. Nakita lang niya si Tatay Digong nasa hukuman na. No? At again, inoobserbahan ko siya no? Dahil nabigo siyang makita si Tatay Digong even 2 days prior to the hearing. Kasi nandito na siya nung weekend prior to the hearing, pero hindi niya nakita dahil nga nagkakaroon daw ng medical check-up. No? So, nakita ko siya at talagang in control na naman siya. Wala siyang emosyon na pinakita at nandun siya para lang with a purpose. No? Ang purpose niya nung araw na yon makita ang Tatay Digo nga at malaman kung anong kalagayan. So napagbigyan naman po siya no, matapos kami nakipag-usap sa ICC. Sa totoo lang po, ang galing-galing ni Inday Sara. Alam niyo ba ho, pati yung aming mga application para makapasok ng hukuman, siya mismong gumawa. 4 kami, ang daming mga fifilapan, siya gumawa lahat sa telepono niya. No? At saka yung mga aplikasyon para nga makita si Tatay Digo sa detention, siya lahat ang gumawa sa kanyang cellphone. No? Nahiya nga ako dahil bagamat ako'y parang naroroon para alalayan siya, siya pa yung gumagawa ng lahat para sa amin. No? Kasama ko po yung isang kaibigan niya at saka yung dalawang VPSG niya. No? So all in all, kami 5. No? At siya talaga lahat ng gumagawa. Hindi ko nga maintindihan kung bakit yung Philippine Embassy hindi siya tinulungan gawin ng mga bagay-bagay na yon. No? Dahil sila naman nakapasok doon sa hearing, kumpletong-kumpleto sila, 5 sila, kasama na yung ambassador natin. Bakit hindi pa naman nila isinama si VP Sara at kami doon sa pag-fill up ng mga forms? Pero as usual, hindi gaya ko na nag-freak out at magtitili-tili dahil nagpapanik, siya mahinahon lang. Tinuha niya ang mga forms, inisa-isa niya kami, pinictura niya ang aming mga passport, sinumite, at lahat kami mahinahong nakapasok dun sa hukuman. Now, matapos yan, siyempre, may mga nag-aabang na mga tao doon no, sa ICC at napanood nyo naman lahat, talagang hinarap niya. Pero bago niya harapin,
nangako sa amin yung taga-ICC na bagamat hindi pa na-approve formally yung kanyang application para makabisita, ibibigyan siya ng pagkakataon na makausap ang Tatay Digong. Na ang akala namin sa hukuman siya magkakaroon ng ganyang pagkakataon, pero hindi na dinala sa hukuman si Tatay Digong, no? From his detention facility, dun sa hospital facility siya dinala. So ayun nga, nagpaalam si VP Sara, ang sabi sa amin nung taga-hukuman, tanging si VP Sara lang ang magkakaroon ng pagkakataon na makausap si Tatay Digong. So dinala siya doon sa detention facility. Papunta na kami doon, biglang nakita niya yung mga tao sa labas ng ICC. Sabi niya, Spokes, pwede bang maiwan ka? Sabihin mo sa kanila, babalik ako na alas 5, wag aalis. At babalik ako at i-address ko sila. So ako naman, syempre dahil nakita ko ang dami-daming tao, no, talagang lahat umaasa na kung hindi makita si Tatay Digong, makita mo lang si VP Sara, nagpaiwan ako. Kaya yun po yung mga pictures na nakita nyo nung unang araw pa lang sa ICC. No? At true to her form, matapos silang magkita ni Tatay Digong, siya ay nakipaghalubilo. No? Hindi lang siya karoon ng pagkakataon na mag-address sa ating mga Pilipino, na sinabi niya na okay naman ang lagay ni Tatay Digong, na nandun siya sa kanyang hospital facility, doon sa detention facility, at nagpapasalamat siya sa suporta ng mga Pilipino. Naku, nakita ko po talaga ang estilo ni VP Sara. Hindi talaga siya umalis hanggang lahat ng tao ay nakapag-picture-picture sa kanya. Mantakin nyo, dumating niya ng alas 5, siguro mga 8:30 na kami nakalabas. Dahil nga, hindi talaga siya umalis at nag-picture-picture. Tapos noon, dapat maghahapon na kami doon sa Filipino restaurant. Nagkahiwalay-hiwalay naman kami kasi alam niyo ba, yung panahon na narito si VP Sara na halos 3 linggo, hindi po yan kumuha ng kotse. Siya po'y nag-u-Uber, parang ordinaryong tao, at naglalakad. Ang sabi ko nga, ang KOJC may inupahang van para gamitin ni Inday Sara. Hindi niya ginamit at talaga naglalakad lang siya at nag-u-Uber na parang ordinaryong mamamayan. Kaya kung napapansin nyo, lalo kong pumayat kasi kailangan ko sabayan si VP Sara na maglakad. No? Sabi ko, wow, ano ba itong si VP Sara? Although, narinig ko nga, nagrereklamo siya kasi naka-formal attire siya nung papunta ng hukuman, no? Naka-heels. No? Siyempre, mahirap maglakad ng heels. At saka sabi nga niya, naku, hindi ko na nararamdaman ng paa ko sa lamig. No? Pero anyway, so yun po yung unang araw. Sa pangalawang araw, kita na naman kami. Doon po kami unang formal na nagkita na ng nila ES, kumain kami nung kagabihan at kumain kami sa isang Chinese restaurant na Fusion, no? At yun, nag-usap sila ng ES kung anong mangyayari at may mga bulong-bulong na sila ng ES na hindi ko na alam, no? Pero nung gabing yun, nakapag-usap kami tungkol dun sa kaso, no? At ang kanyang linabas yung naging decision nga ng ICC dun sa pre-trial, no? Doon sa hindi pre-trial, kundi doon sa preliminary investigation kung saan nabigo ang Pilipinas na hindi nga ipagpatuloy ang preliminary investigation at binigyan ng basbas ng pre-trial chamber na umusad yung pre-trial ng kaso ni Tatay Digong. No? Anyway, doon ko nakita na doon siya talaga nagdedesisyon kung sino ang magiging abogado at syempre, maraming mga nag-a-apply na abogado, pero meron na siyang na pre-screen at she stood by her choice. Now, anong nakita ko doon sa talagang nakapili siya at she stood by her choice? Alam niya kasi na maraming maglalabi ng mga abogado at kaya sinabi lang niya, naku, wag na nating atensyonan yan siguro, no? At meron na siyang napili, she's decided to go by her choice, no? Come what may, no? At sabi nga niya, kung nagkamali ako sa pagkakapili kay Kaufman, then it's my fault, no? So doon naman ako humanga, no, kasi talagang sa dami ng lalabi sa akin lang, no, mga 8 taong naglalabi na kunin silang abogado, no. Si VP Sara was very resolute ang tawag siguro doon, no. Resolute dahil nga meron na siyang desisyon at hindi na siya nagbago. Sa pangatlong araw nakita na namin si Hoffman na nanggaling sa Israel, fresh from his operation at inexplain naman ni Hoffman kung ano yung mga magiging procedure na yung nagawang first hearing naman, wala naman talaga yon dahil yan ay para lang ma-apprise o masabihan si Tatay Digong kung bakit siya naroroon. Binasahan siya kung hindi pa po yan, hindi pa yan na arraignment. Sinabi lang kung ano yung mga paratang sa kanya at kung naintindihan niya yung mga paratang sa kanya, pero wala pa talagang mangyari sa susunod na araw. Now, bakit ko natanong kung super woman ba si VP Sara? Alam nyo, nabilib ako talaga sa kanya dahil unang-una, hindi naman siya panganay,
And yet, siya talaga ang nagpunta ng The Hague para asikasuhin yung unang-una mga legal requirements ng kanyang ama. Dahil ito naman talaga ay isang legal engagement. Dahil kinulong nga sa isang hukuman, kinakailangan ayusin kung sino yung legal team niya. At medyo talaga masalimuot yung proseso ng pagbuo ng legal team kasi marami nag-a-apply. No? Dahil talaga naman sa mga abogado, it would be an honor to represent former President Duterte, lalong-lalo na sa International Criminal Court na isang tribunal pa rin. No? Now, pero bukod pa doon, naiisip ko, paano kaya niya natanggap ang lahat ng paghamon sa kanya? Kasi bukod pa doon sa ang tatay niya ay nakakulong at dati-dati ay pinakamakapangyarihang tao sa buong daigdig, hindi naman tinago ni BP Sara na bago nangyari itong pagkakakulong kay Tatay Digong, hindi mabuti ang kanilang relasyon ng Tatay Digong. No? So parang, alam mo, naranasan ko rin yan, no? Kasi medyo similar kami ng background ni Tatay Digong, ni BP Sara. No? Pero iba yung pagdala ni BP Sara eh. Alam niya na hindi sila naging close si Tatay Digong pero alam niya kung ano yung obligasyon niya bilang anak. Pero at the same time, hindi lang naman siya anak sa kanyang tatay. No? Siya din ay isang ina na iniwan yung mga anak niya na napakabata pa sa Pilipinas at hindi nga niya alam nung sa simula kung gaano katagal niya may iwan yung mga anak niya. At syempre, meron din siyang mga sariling pagsubok. Lalo na yung impeachment na hinain sa kanya at yung kung ano-ano pang mga kaso na sinasampa sa kanya ng NBI. Di ba? Huwag niyong kalimutan, meron siyang incitement to sedition, meron siyang kung ano-ano pa na nais-isampa ng NBI sa kanya. No? In addition dun sa na-impeach na siya sa Pilipinas. No? So iniisip ko, bilib ako talaga sa kanya dahil meron siyang poise under pressure. Well, ako, meron akong kahit paano collateral damage dahil di nga ako nakapasok sa legal team. No? Pero naintindihan ko naman yung desisyon niya kasi nung inanunsyo ko nga na asylum, ang sabi niya, paano ka naman mag-aabogado no? sa kay PRRD, kung ikaw mismo hinahabol ng Marcos administration. No? Well, totoo naman po yun. Sa totoo lang, nandito na naman ako sa asylum center no? Para sa continuation ng proseso. No? So, hindi siya ganun kadali at hindi siya ganun kabilis. No? At nakikita ko naman yung wisdom na, sige, tapusin muna at least yung first phase ng application nito. Dahil ang second phase, matagal pa po yun. Mga 22 months pa yan. Pero after 6 months kasi, bibigyan ka na ng work permit, pwede ka na magtrabaho. No? Pero ang punto ko doon is, ang daming pagsubok, never ko siyang nakitang nag-waiver, never ko siyang nakita na napapaiyak, never ko siyang nakita na parang sumusuko na siya sa mga pagsusubok na yan. Isipin nyo ha, kinailangan niyang asikasuhin ng kanyang ama na wala siyang relasyon until nakulong siya sa The Hague. Napakahirap po nun. On top of that, iniwan niya yung mga mahal niya sa buhay, yung mga bata niya, mga anak, yung kanyang asawa, at on top of that, yung mga problema niya na impeachment at mga incitement to sedition at kung ano-ano pang mga kabusita na ginagawa ng Marcos Jr. administration sa kanya. At siyempre, meron ding non-bailable na drug trafficking na hinain laban kay Congressman Pulong, yung kanyang nakakatandang kapatid, at saka sa kanyang asawa. No? So nagwo-worry din siya doon sa posibleng pagkakakulong ng kapatid niya na panganay at saka yung kanyang asawa mismo. At lumabas pa nga yung issue na baka daw raidin, yung nga pala, nakalimutan ko to, baka daw raidin, hindi lang ang pamamahay ni PRRD sa Davao, kundi yung mga pamamahay nila. Pero nakita ko siya, tumawag lang siya sa kanyang bahay, at ang sabi, huwag kayong manglaban, hayaan nyo silang pumasok, bantayan nyo lang, baka mamaya magkaroon ng tanim ebidensya dyan, at sabihin na may droga sa bahay, so yun lang ang ingatan, pero huwag na maglaban. At hayaan na lang silang papasukin. So, patong-patong. And yet, hindi bumigay si Inday Sara. Hindi umiyak. Hindi nagsabing, ayaw ko na. At ang talagang ginagawa niya ay dire-diretso lang siya. No? Anyway, kaya naman po kampante ko na bagamat napakadami nating mga pagsusubok bilang isang bansa, kapag ang susunod na leader natin na sa Inday Sara, we're in very good hands. Dahil ang nakita ko sa 3 linggong kami magkasama, kakayahin niya kahit ano pang mga pagsubok. At hindi siya natitinag kung ano man yung pagsubok na yan.
Kaya nga tingin ko ang Marcos Jr. Mabibigo kung sa tingin nila bibigay itong Inday Sara. Hindi. She is made of steel. Ang tingin ko. Alam nyo, pareho kaming maraming pagsubok na dinaanan ni Inday Sara. Hinahabol din ako ng Marcos administration. Alam nyo, ang paghahabol sa akin ay hindi lang yung sa Kongreso, ha. Meron pa yung BIR, meron pa yung AMLAC, at meron pa yung criminal case na tanim kaso na walang kaebidensya na hanggang ngayon walang desisyon. Ang duda ko kaya walang desisyon yan, talagang ayaw ako sampahan ng mga piskal at inaantay nila kung makakakuha sila ng ibang piskal para maghain ng kaso sa akin. No? Sana wag naman magpa-pressure yung mga piskal talaga dyan dahil ako naman naniniwala sa integridad ng ating mga public prosecutors, lalong-lalo na dahil ako naman ay pinalaki ng isang public prosecutor mismo, dyan mismo sa DOJ. Kaya laki akong DOJ dyan sa Padre Paura. No? Pero ako, aaminin ko po, hindi ako kasing tigas ni Inday Sara. Bumigay ko mga ilang beses na napapaiyak ako kasi nga hindi ko maintindihan bakit naging ganito yung buhay ko. Hindi ko naintindihan kung bakit ang paninindigan ay naging dahilan para eto nga po hindi ako makauwi at hindi makapiling ng aking mga anak. No? So maraming beses na ako napaluha. Pero itong si Inday Sara, at the height of it all, hindi ko lang alam kung privately siya napaluha. No? Pero at the height of it all, kung siya'y mapapaluha, malalaman ko naman kasi talagang when the challenge was most intense, magkasama kami Hindi bumibigay. At siya'y parang stoic lang. Alam ba yung tawag sa stoic? Yung parang bato lang siya na, sige lang, kakayanin natin ito. No? Hanggang umabot siya ng 3 linggo. Marami pa pong pagsubok yan, pero napaka-personal na. Hindi ko na ikukwento. Pero tingin ko, alam nyo naman yan kung kayo nag-aabang ng mga vlogs no tungkol sa mga naririto sa dahig no. So hindi lang yung issue sa tatay niya, hindi lang issue sa pagbuo ng legal team, hindi lang yung issue doon sa mga kasong hinaharap niya sa Pilipinas, hindi lang issue yung impeachment, hindi lang issue yung mga kaso sa laban sa kapatid niya, sa asawa niya, yung nami-miss niya mga anak niya, meron pang away-away. Hanggang nabuo ang pamilyang Duterte. At tingin ko nabuo rin ang pamilyang Duterte dahil din kay Inday Sara Duterte. Dahil pinakita niya na sa panahon na may matinding paghamon sa pamilya, wala na dapat kawatak-watakan. Hindi na dapat nagbawatak-watak at dapat merong isang tindig ang pamilya. At yun naman ang nangyari. Kaya umalis siya, naayos niya lahat ng dapat niyang ayusin at ngayon naman, haharapin naman po niya yung mga pagsusubok sa Manila. Well, yun nga po ang aking sasabihin. Kung si Marcos Jr. po ito, hindi kakayanin ito ni Marcos Jr. Dahil alam naman natin ang buong buhay ni Marcos Jr. nagpapatakbo si Liza Araneta Marcos, di ba? Pero walang ganun si Inday Sara. Wala siyang kumbaga, ano tawag doon, tukod sa buhay. Siya mismo ang tumatayo sa kanyang dalawang mga paa. Hindi niya kinakailangan ng baston. Hindi siya umaasa sa kahit kanino. Umaasa siya sa sarili niya. Kaya nga kampante po ako na kapag siya ay naging susunod na presidente, kakayanin niya kahit ano ang pagsubok ng Pilipinas dahil sa tingin ko, ang VP Sara, sa nakita kong pagharap niya sa mga napakadaming pagsubok, siya po ay isang super woman. Agree ba kayo? Well, tignan natin ang ilan ng mga comments, no? Marami pong comments, maraming salamat. Si Nimi Rayon, si Ana Rasio, si Margarita Solis, si Shing Marilyn Jo, hello. Naku, ang dami po. Si Angel Angie, si Crownness, Ruina Jimenez, si Pia Libre, Vine Buriso, Grace Miaco. Maraming salamat po sa inyong mga komento. No? But anyway, ang issue na lang po, ngayon natin kinakailangan ng superwoman. Dahil sa nakalipas na 3 taon, wala talagang direksyon ng ating gobyerno. Kaya tuloy, wala tayong solusyon sa mataas na presyo ng bilihin, sa kakulangan ng trabaho, sa kababaan ng sweldo, sa kagutuman na pinakamatindi na sa loob ng 20 taon. Kailan pa natin pagbibigyan ng superwoman na mamuno sa atin? Huwag na po natin antayin ng 2028. May kapangyarihan po tayo magsisante. Gawin lang natin sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Magsisante na po tayo ng presidenteng hindi nakakabigay ng solusyon sa ating mga suliranin. Ihalal na natin, iupo na natin ang superwoman VP Sara Duterte.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At sa hanggang muli nating pagkikita, ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. And pleasure being with you, Superwoman VP Inday Sara. Maraming salamat dahil ikay nagbigay ng pag-asa na kakayanin natin kahit anong pagsubok, gaya ng kinakaya mo ang pagsubok sa iyong pamilya ngayon. Maraming salamat. Bye and have a good Sunday.